Naku po mga kababayan, matapos ang putukan dyan sa Senado mga kababayan ay eto. Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan nanawagan na kung ano na nangyari dito sa Senado kahit siya mga kababayan ay hindi nila po malaman kung anong nangyari, kung bakit nagkaputukan dyan mga kababayan. Eto, pakinggan natin kabayan. Si Bato. Nananawagan po kami sa lahat po Yes ng po. ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Naku, NBI na naman. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May Naku po. putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, Yes po, Senator. what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to Yes get po. in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. At ito pa po mga kababayan. To update po to update. I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with Yes one po. of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. Correct. May agreement Tama. na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, OSAA, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Naku po mga kababayan, no? At itong si John Vic mga kababayan ay tila ba'y di ba? Si Trillanes nga, di ba? Inano itong si John Vic mga kababayan. Kaya tila ba'y sa ngayong panahon mga kababayan ay eto na lang yung maasahan natin mga kababayan, no? Yung DILG Secretary yata mga kababayan. Natutulong dyan kina Senator Cayetano at syempre kay Senator Bato mga kababayan. At eto mga kababayan, no? Balikan natin ang nangyaring putukan kanina dyan sa Senado kabayan.
Sheena, ramdam namin ang Ayan, nakakarinig tayo ng puto. Wait lang. Nakakarinig tayo ng mga puto. Ayan. Ayan. Ayan, mga kapartners. Yung mga militar, maging yung mga pulis at terapista. Nakita natin, nagkakaroon. Wait lang. Aray, kuya. Ayan, nakikita natin. Nagkakaroon naman. Nagkakaputukan na nga dito sa loob ng Senado, mga kaparters, no? MC Agmar. Opo, dito sa ating footage ngayon, as per report din ngayon, partner Sheena, meron daw pong putukan na, no? So kanina, bago ito insidente na ito, nakita, nagkaroon pa ng pagpupulong. Yes, Sheena. Kung anong mangyayari. Agmar, pinapatas lang yung members ng media. Pambihira, mga kababayan. Nagkakaputukan dito sa loob ng Senado. Okay, punta ka muna sa mas safe na lugar. So nakikita natin kanina mismo ang hepe ng USAA, ang Senate Sergeant at Arms ay naka bulletproof na rin. Ops, meron tayong nakikita ng mga flash ng baril, no? Putukan. So yan po yung ongoing doon sa loob ng Senado. Hindi pa malinaw kung sino ba. Pambihira po, mga kababayan. Yan. Sana na may mapapanood to ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Na tila ba'y, naku po, ano pa sa tingin niya itong nangyayaring ito, kabayan? Ang purpose or sino yung subject ng operation na yon ng nakita natin mga miyembro ng militar, miyembro ng Sergeant at Arms, and at the same time mga police kanina naka full battle gear, may mahabang armas, meron ding bulletproof, no? So yan po yung mga kaganapan sa loob po ng Senado, mga Yes po. kapartner. Hindi pa natin alam kung sino bang subject nitong kanilang at sino yung maaaring maging kalaban nitong mga authority nito, partner MJ. Oo, nakita natin kanina, partner, na nakakasa yung baril ng mga taga-OSAA at mismong Kaya ang pala. chief nila, ang hepe ng OSAA na si Retired General Mao Plasca, ang nanguna doon sa pag-formation nila. At sa ating pong feed na napapanood ngayon, nakakagulo ang media at sila po'y pinapadistansya ng OSAA. Baka madamay, partner, sa mga komosyon dyan sa loob ng Senado. Ito sa second floor. Ito'y nakamalapit sa Senate Session Hall kung saan nandoon ang mga senador kanina sa sesyon. Opo, at tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtutok dito, no? Once na ma-settle na at nasa safe na rin na lugar si partner Sheena, nakikita natin dito sa live. Ayan. Makuha natin yung information kung ano yung subject ba, no? O, ongoing pa rin po, nagkakaroon po ng kaguluhan, pinapatabi lang po, pinalalagay sa mas safe na lugar yung mga. Grabe, mga kababayan, hindi pala isa lang yung putok or warning, siya talagang, naku po, may binaril, mga kababayan, no? Sino kaya? Naku po, may natamaan kaya, mga kababayan? Miyembro ng media, tanaw pa rin natin yung mga miyembro din ng mga sundalo at mga pulis, bit-bit yung kanilang maabang armas. Partner Sheena. Ayan, narinig natin, Agmar, yung putukan. Palitan ng baril. Go ahead, Sheena. Hinaw na nga dito yung pinatay at narinig talaga natin yung sunod-sunod na putok ng baril. No, hindi natin alam kung sino yung kainkwentro ng mga Marines, ng taga-USAA at maging yung kanilang yung mga pulis no, na deploy dito sa loob ng Senado. Agmar, MJ. Yes, go ahead. Lahat ba ng mga dyan ay lahat ng mga miyembro ng media? Yung maraming mga. Hindi din kasi announce na pumasok doon sa mga upper room dahil iniisa-isa nga ng mga taga-USAA yung room. At kanina nga sinabi talaga ni General Plasca na very dangerous operation yung kanilang gagawin at may aarestuhin sila individual. Kasi ito, Naku po, mga sinabi niya kababayan. kanina na articles of impeachment Tila ba'y lamang naghang yung yung dahilan kung bakit report kailangan dito? mas maging maghigpit yung security. Ayan, nagtatakbuhan. Huwag ka lumayo sa akin, te. Nagtatakbuhan yung mga Balik natin ulit, mga kababayan. ito. At iba nga ay pinapadapa. At ayan, nakikita niyo mga kapartners yung sitwasyon
dito sa second floor area. Dahil kanina nga may informasyon tayo na may informasyon binigay sa atin na nasa vicinity lang talaga ng Senado itong mga NBI agent, Admar, Jade. Opo. Ayan, yung ibang area, yung ibang area dito ay pinapatayan nga ng ilaw. Naku po. Yan, nakita natin si, mukhang si ano yan, no? Si OSA Chief Plaska. Yes. Ito. Ayan, magbibigay siya ng update. Pakinggan natin, Admar. Sir, ano pong nangyayari, sir? Any update lang po, sir? Naku, Ba't may mga kabayan. sunod-sunod po ng mga pagputok ng mga baril? Ayan, dahil pag inuutok na nila na iyon yung ilaw dahil pinatay nga. Sir, anong meron, sir? At may hinahanap sila, Admar at MJ, na hindi natin alam at inuutusan lamang nila na patayin yung ilaw. At yun nga, sabi nga ng USA, pinapaalis nga ng USA sa area, no, yung mga members ng media at even yung mga empleyado ng Senado. MJ, Admar. Nakita natin kanina sa screen, Sheena, yung isang cameraman natin may feed pababa ng ground floor. Sarado pa rin ba ang buong Senate building? MJ, sinabi ko nga kanina, naka-lockdown talaga yung buong Senado. Yes, Kasi nga sinabi ni Plaska, very dangerous operation yung kanilang gagawin. At nakikita natin dito is yung isa-isa nilang pinapasok yung mga opisina dito sa loob ng Senado at ipinag-uutos nilang kung na patayin yung mga ilaw. Walang pwedeng pumasok galing sa labas at wala rin pwedeng lumabas galing sa loob ng Senado. MJ and Admar. Sheena, clarify ko lang din kung hanggang sa kasalukuyan din ba yun yung purpose din yung paglabas ng mga senador para mailagay din sila sa safe or nandyan pa iba yung mga senador sa kasalukuyan? Admar, dito sa second floor, wala na yung mga senador na sa kanilang mga opisina. Pero wala. Sa second floor, andyan ba yung plenaryo? Admar, dito sa second floor, nandito malapit yung plenary or yung session hall. Pero yung area kung saan yung OSA, dito yung sumulong area kung saan ginaganap yung mga presko no, ng mga senador. Dito din yung Senator Jose P. Laurel Room at isa-isa nga nilang tinitignan yung kada room kung anong meron at lahat yun pinapo-off nila yung ilaw. Hinihintay natin si General Plaska na bigyan pa yun ng update dahil questionable nga yung nangyayari ngayon dito, yung kaguluhan kasi lahat sila nakasuot ng bulletproof. Even si General Plaska ayan, may bitbit din na malaking armas. At ngayon, nandito sila ngayon sa loob ng sumulong area, which is ito yung area kung saan ginaganap yung press con ng mga ayan na makikita natin. Naku po mga kababayan, di ba? Nananawagan na nga mga kababayan si Senator Cayetano na tulungan sila dyan sa loob ng Senado mga kababayan, no? Pambihira. PNP, it is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. Yes, May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution. Yes po. We are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, OSAA, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Yan po, pinakaling update ni Senador or Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, kapansin-pansin, mas forthwith pa yung implementation ng ICC warrant kesa doon sa articles of impeachment na ngayon lang ata na nakarating dyan sa Senado, Attorney. Atat na atat sila na makuha ata itong si Senador Bato. Correct mga kababayan. Napakatapang nito si Matibag, no? At naintindihan ko kung bakit NB ang ginamit nila kasi ito ngang si Bato de la Rosa ay dating chief PNP. So mahirap na pagkatiwalaan PNP na arestuhin ang dating chief nila at dahil dyan NBI nga ang ginagamit.
Pero nagtataka ako kung saan niya kinukuha yung kayabangan niya at katapangan niya na sa lawlain ng mga senador. No? Nakita niyo na pati si Senator Pia Cayetano at saka si Senator Legarda ay sinisigawan ni Matibag na para bagang siya ay naghahari-uri na. No? Siguro pag nagkaroon na ng normal na mga pagkakataon at lalong-lalo na pagdating na sa budget, ay magkakaroon din ng pagkakataon na magkaroon ng pananagutan itong si Melvin Matibag. No? Pero sa akin, unprecedented itong mga nangyayari. Nanggaharing-uri ay isang NBI chief na nasa ilalim naman ng isang DOJ secretary. No? Hindi naman siya ang alter ego ng presidente kundi yung secretary ng DOJ. No? At ako ngayon nagtataka kung bakit itong secretary, although siya ay acting lang at hindi talaga siya full-fledged secretary, no? Dahil di pa siya nakukumpirma ng CA, ay hinahayaan na magharing-uri nga itong Matibag. No? Pero malinaw po na para nga maiwasan ang pagdanak ng dugo, ang ating sistema, ang ating saligang batas ay nagsasabi na dapat lahat igalang ang Korte Suprema, lalong-lalo na nagsabi na ang Korte Suprema na magdidesisyon sila doon sa hinihiging TRO ni Bato de la Rosa at ang ginawa nga nila is nais muna nilang pakinggan ng gobyerno kung bago sila gumalaw doon sa kahilingan ni Bato de la Rosa na TRO. So, ang dapat po talaga mangyari para maiwasan ang mga pangyayaring ito ay galangin na lang ang jurisdiksyon ng hukuma nang sa ganon, hindi na magdanap ng dugo Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Attorney, follow-up lang. Meron kasi nagsabi dito na yung grupong bayan gusto pumasok ng Senado para sa raw ng citizen's arrest. Ano masasabi mo? Citizen arrest. Kalokohan po yan. Talagang sila po ay siraulo. Dahil in the first place, anong citizens warrant of arrest ang gagawin nila? Wala ngang visa yung ng warrant of arrest ng ICC. Correct. Ang pagkakaiba po nung inaresto itong kriminal na si Trillanes at kriminal na Laila de Lima, ang nag-issue ng mandamiento de arresto ay lokal na hukuman. Ano bang mahirap maintindihan na kapag lokal na hukuman ang nag-issue, dapat talaga patupad ng mga alagad ng batas. Pero ito po, dayuhang hukuman ang nag-issue. So anong legal na basehan para ipatupad yung mandamiento de arresto na yan, gayong hindi naman po yan ang galing sa otoridad ng Pilipinas? Correct. Attorney, si paring RJ po ito. Meron po ba tayong tinatawag na secret warrant? Wala po. Sa ating bayan po, ang mga warrants of arrest ay even published. Meron po tayong tinatawag na e-warrants, no? At bakit mo naman isisekreto nga ang warrant? Kung nais mong mahuli isang tao, dapat nga ipagbigay alam sa publiko sa ganon. Kung alam nila kung nasaan yung taong nais mahuli, ay mapagbibigay alam sa mga otoridad. No? So hindi po sinisikret yan. Meron na tayong e-warrant project. Yan po ay supported ng American Bar Association at ngayon po yan ay regularly updated. So alam ng publiko kung sino talaga ang hinahanap ng mga otoridad sang-ayon sa mandamiento de arresto. Attorney, si Coach Oli po ito. Kung sakasakali at mabibigyan ng pagkakataon, ito bang si Attorney Matibag at saka ito si Tito Sen, pwede ring makasuhan at kung ano-ano ang magiging posibleng maging kaso nila? Napakadami pong pwedeng kasuhan sa kanila. Una-una po, yung Article 145 ng Revised Penal Code, yung kanilang pinipigil na ganapin ang katungkulan ng isang senador. Yan po ay krimen. Pangalawa, yung pagsuserve po ng warrant of arrest na wala namang validity sa Pilipinas, yan po ay unlawful detention. Dahil kinakailangan para maging legal ang pag-service ng mandamiento de arresto, dapat yan ay maging valido at hindi maging valido yan kung hindi in-issue ng lokal na hukuman. So yan po ay unlawful detention, yan po ang counterpart ng kidnapping kapag ang gumawa ay mga otoridad ng batas. No? At syempre, pangatlo, meron pa rin yung pananagutan dun sa mga pananakit na mga nangyayari dyan sa Senado ngayon. Nakita natin na meron ng isang Sergeant at Arms na binugbog at nagkaroon na ng putukan ngayon. Hindi ko alam kung meron nasaktan, kung meron ng napatay, pero kung merong mga napatay dyan, hindi po ito lawful encounter. This is the unlawful use of force dahil wala pong basihan ang pagsuserve ng warrant of arrest and therefore they cannot invoke lawful police power. No? Illegal po itong paggamit ng dahas na nangyayari ngayon at posible na meron pang murder na mangyayari dito kung meron na pong napatay dyan sa putukan sa loob ng Senado. Attorney, balikan ka lang namin ha. Alamin muna natin yung kalagayan sa loob kasi nandun na ata si Secretary John Vic Remulla, si Angel Pastor nakatutok dyan. Angel? Yes, magandang gabi mga ka-partner. As of now,
nasa loob na ng opisina ni Senate President itong si Secretary DILG Secretary John Vic Rimulya. Kanina ang pagdating niya ay pagpasok niya ng Senate building ay paika-ika si Secretary Rimulya, pero di natin natanong kung ano ang nangyari sa kanya, kung bakit ganun ang kanyang paika-ikang paglakad papasok ng Senate building. Naku Sa po. panayam kanina, sinabi ni Secretary Rimulya 100% sure siya na hindi daw po PNP yung mga nagtamtang pumasok dito nga sa Senate building kanina dahil nagkaputukan. Kinumpirma niya and 100% sure siya mismo nagsabi na hindi nga daw po PNP yun at nandito siya para hindi daw po arestuhin si Senator Bato de la Rosa at nandito siya para magkipag-usap kay Senate President at Alan Peter Cayetano para alamin na or makipag-ugnayan sa kung ano ang nangyari kanina sa naputukan dito. Kasi 7:48 narinig natin na nagkaputukan kanina mga kapartners, and yun nga kasi perceived NBI agent daw, sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kanina, perceived NBI agent ang mga nagtangkang pumasok kanina. Naku. Kung kanina yung nakita niyo mga kapartners yung may drilling, may nagkaroon ng drilling, kasi ang sabi yung drilling kung saan portion ng Senate building na nagkaroon ng drilling ay konektado daw po iyon sa GSIS building. Pero yun nga sinabi ni Mendoza na naharang naman daw po nila yung ang perceived NBI agents. Sa ngayon ay si Secretary Mendoza ay nakikipag-usap na rin kay SP Cayetano para sa nangyaring putukan kanina at directive daw po na sinabi ni SP Cayetano ay secure the building, secure the people inside the building of the Senate. At siniguro din ni Mendoza kanina na wala namang nasugatan sa nangyaring putukan sa pagitan ng mga perceived NBI agents at itong mga Marines at mga miyembro ng usaan ng Senate po. At so ayun, mga kapartners, ang update ngayon ay nasa office na nga ni Senate President Cayetano si John Vic Rimulya. Yun mga kapartners. Naku po mga kababayan. Naku, eto na nga, di ba? Yung sinasabi natin. Sana naman ay yung ating Pangulo, di ba? Ay nakikinig or, di ba? Nakita niya to mga kababayan. At mabuti na lang mga kababayan at si John Vic ay, di ba, dumating na mga kababayan. At kahit papano ay matulungan na yung panawagan kanina ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan. Di po ba? Naku po mga kababayan. Talagang aantabayan na natin pa yung susunod na mangyayari dito mga kababayan, no? Nako po. Ito kasing NBI mga kababayan. Nako. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nangyayaring ito mga kababayan? Nako po.